Wang Dongsu, muli na naman bang magiging shadow? Dahil sa chapter na ito ay masasaksihan nga natin ng napakatinding labang magaganap na kahit si Wang Dongsu ay nagulat sa hindi inaasahang paglakas ng kapangyarihan ni Soho, lalo na't nakaramdam siya na parang walang pinagkaiba itong si Soho kay Song Jinwoo. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan naka-full body suits armor si Soho gamit ang kanyang shadow item. Ngunit parang may naisip siya at napansin na hindi naman niya style ang ganitong appearance, kaya dapat niyang i-turn off ang item appearance sa kanyang katawan dahil sobrang nakakapagpabagabag ang armor na to sa kanya. Ngunit may isa pa siyang napansin na parang may kakaibang nangyayari kay Wang Dongsu, kaya confused ang ating bida na tinawag ang pangalan ni Wang Dongsu. Samantalang habang hawak-hawak ni Dongsu ang kanyang sumasakit na ulo, may mga alaala na bigla na lamang nag-pop up at sunod-sunod na pumasok sa kanyang isipan. At ito nga mga lods ang mga alaala ni Wang Dongsu kay Song Jinwoo bago siya namatay sa nakaraan niyang buhay. Kung paano siya effortless na binugbog at walang awang hinampas-sampas ang kanyang ulo noon sa huge metal pipe na makikitang napatulala na lamang si Wang Dongsu na naka-upside down ng sarili sa kanyang mga nakikitang memories na hindi niya talaga inaasahan. Nanginig ang kamay ni Wang Dongsu habang lumuluha at inisip na isa lang itong hallucination. Ngunit sa moment nung nakita niya ang dark wave aura sa katawan ni Soho ay may isang taong pumuno sa kanyang isipan. At hindi lang ito basta alaala na kung sino, kundi talagang sa kanya ang mga alaala na to. At ang matang yon, alam niya kung sino ang lalaking yon na tumingin sa kanya na puno ng pangmamaliit. At dito'y biglangang napangisngis sa galit itong si Wang Dongsu mga lods na napasabing paano niyang nakalimutan ng lahat ng ito. Song Jinwoo na makikitang punong-puno na ng galit itong si Wang Dongsu mga lods na hinubad ang kanyang jacket na parang siseryosohin niya na ngayon ng laban. Nagtataka ang ating bida kung bakit kilala ni Dongsu ang kanyang ama. At bigla nga lumabas itong si Bero na tinawag si Dongsu sa pangalang Greed. At sa nakikita niya daw ngayon, nagbalik ang alaala nito mula sa previous world. Kaya napatanong itong si Soho kung anong ibig sabihin ni Bero sa pangalang Greed. Ipinaliwanag ni Bero na si Dongsu ay mayroong hindi magandang pagkakaunawaan sa kanyang hari nung nasa previous world pa sila. Ngunit sa bandang huli, pinatay mismo ng kanyang hari si Wang Dongsu at mula noon, nakilala ito bilang shadow soldier na si Greed. At sa nakikita niya ngayon, mukhang nagbalik na ang alaala ni Dongsu mula sa nakaraang buhay. Kaya napatanong si Soho kung paanong na-regain ni Dongsu ang kanyang alaala na hindi ginagamit ang Shadow Key. Bagay na naisip naman ni Bero na dapat nilang i-consider si Chairman Woo Jin-chul na naalala pa rin ang nangyari sa nakaraan niyang mundo na hindi ginagamit ang Shadow Key. Kaya posible din talagang mangyayari din ito sa iba. Samantalang si Wang Dongsu ay lumiliyab na ang oras sa galit nang na-realize na magkapangalan lang si Song Jinwoo at Song Soho. At kung iisipin niya ng maigi, ang family picture ng batang ito sa bahay ay posible talagang anak ni Jinwoo itong si Soho. Kaya dito na mas lalong napaisip si Dongsu kung bakit wala si Jinwoo sa mundong ito. Bakit ang halimaw na yon ay hindi nagtatrabaho bilang hunter? Posible kayang mayroong rason kung bakit hindi nito ipinakita ang sarili sa mundo. Bigla na lamang nagkaroon ng malakas na pagsabog at mabilis na nagdash si Dongsu towards Soho upang mag-unleash ng matinding suntok na kaagad namang nasangga ni Soho. Parang baliw na nagwawala itong si Dongsu mga lods habang nagpapakawala ng mga matitinding atake kay Soho at inisip na hindi talaga siya nagkakamali sa mga naalala niya ngayon na ang Dark Human na kapangyarihan ay ang Necromancer skill na ginamit sa kanya ni Jinwoo. Kaya kung ang batang ito ay gumagamit ng similar na kakayahan ng kanyang ama, isa pa rin itong baguhan sa kanyang kapangyarihan at ito ang pinaka-perfect opportunity para sa kanya. Wika ni Dongsu na ngayon ay sobrang linaw na para sa kanya ang mga alaala nung naglilingkod siya para kay Song Jinwoo bilang alipin ay isang pakiramdam na pinilit niyang gawin ng isang bagay matapos siyang gawing subordinate na wala ka man lang magagawa. Kaya ngayon bilang gante sa mga sandaling pangwawalang hiya sa kanya noon, mawawalan ka ng anak, Song Jinwoo, na makikitang gigil na gigil itong si Wang Dongsu mga lods na makapaghigante kay Jinwoo sa nakaraan niyang buhay. Biglang nag-serious mode ang ating bida
at sinabing, "Natatakot ka ata, Wang Dongsu." At makikitang may hawak ng dalawang dagger si Soho mga lods. And in instant, nagsisitalsikan kaagad ang dugo sa braso ni Dongsu sa bilis ng atake ni Soho. Kaagad lumitaw out of nowhere ang Shadow Spear sa kamay ni Soho na parang sinasabi ngayon ni Soho na ako na naman ang aatake, Wang Dongsu. At sa sobrang bilis ng galaw ng ating bida mga lods, hindi na nakapag-react pa si Dongsu kung anong defense ang gagawin niya dahil mabilis na bumaon sa kanyang katawan ng mga Shadow Spear na parang kisap mata lang ang nangyayaring pag-atake. Napa-cover up si Dongsu habang nagsisitalsikan na naman ng dugo sa kanyang braso at napaisip kung bakit bigla na lamang lumakas ang batang ito habang si Soho ay kumukuha na naman ng ibang weapon matapos pakawalan ang sunod-sunod niyang atake. Habang umiikot sa kamay ni Soho ang iba't ibang klaseng weapon na random lang niyang nakukuha sa kanyang kamay, sinabi ng ating bida na ang countless shadow item na nilikha niya mula sa iba't ibang field type dungeon na pinasukan niya recently, ang mga stats ng mga ito ay tumaas din ng effect habang tumatagal. At kahit ang summoning mechanism effect ay mas lalong gumaganda dahil kaya niya itong isummon sa pamamagitan ng shadow na hindi binubuksan ng item window. At kapag gagamitin niya mga ito ay parang nilalaro lang niya ang mga sandata. Na makikitang isang maangas na shadow dagger naman ang kinuha ni Soho at mabilis niya itong pinadaan sa katawan ni Dongsu. Ngunit kahit kakatapos lang niya ng isang atake ay may napansin na naman si Dongsu ng isa pang weapon na kumalawit sa braso niya. Kaya habang bumaon ng mga weapon, nagsisitalsika naman ng dugo ni Dongsu sa kung saang parte sa katawan. Habang si Soho ay kalmado lang na dinaanan si Dongsu na parang kamatayan, dala-dala ang napakatalas na Death Reaper Psych shadow weapon. Napangisngis si Dongsu sa sobrang sakit ng mga sugat na tinamo niya at hindi siya makapaniwala na may ganoong ability ang batang ito na hindi niya nakita kay Song Jinwoo, ang kakayahang magpalabas ng iba't ibang klaseng weapon out of nowhere. Samantalang si Bero ay nakaramdam ng pagtaas ng lakas ng Young Monarch kahit sa gitna pa ng laban. Hindi lang ang level kundi kahit ang skills at tactics sa pakikipaglaban ay hindi niya na masusukat. Kung kaya't habang lumilipad sa ere ang iba't ibang klaseng weapon at kinukuha naman ni Soho ang isang dagger na lumitaw lang sa kanyang kamay, sinabi ni Bero, "My king, ako si Bero, na lakas ang loob na sabihin, sisiguraduhin kong hindi na magtatagal, makakasama mo na ang Young Monarch." Lumipad sa ere si Wang Dongsu habang nagsisitalsikan ng napakaraming dugo matapos ang napakaraming weapon na dumaan sa kanyang katawan sa iisang atake lang ni Soho. Kaya habang napaungol si Dongsu sa tindi ng tinamong sugat, biglang lumitaw ang bangungot sa kanyang mga mata nang nakita ang umaapaw na shadow sa katawan ni Soho at ang mga mata nito na nagpapaalala kay Song Jinwoo. At mas lalo siyang kinilabutan nang nakita niya ang napaka-overwhelming power ng ating bida na parang walang pinagkaiba ang lakas nito sa kanyang ama nung nakalaban niya si Jinwoo sa previous life. Nakuha pang makapaglanding ng paa ni Dongsu ng maayos mula sa ere at ito ay napamura na parang may gagawin siyang planong pagwasak at maya-maya bigla na lamang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa gusali mula sa itaas na floor hanggang sa pinakaibaba at ipinakitang nag-freefall nga itong si Dongsu mga lods papunta sa pinakaibaba dahil plano niyang tumakas at i-readjust muna ang sarili dahil hindi niya naisip na ganun pala kalakas ang batang yon na sobrang lampas talaga sa kanyang expectation. Parang the flash lang si Dongsu mga lods na napazigzag habang tumatakbo at sinabi sa sarili na hindi siya tumatakbo papalayo. Gusto lang niyang ihanda ang sarili upang siguraduhin mapapatay niya ang batang yon. Aambusin niya ito na hindi namamalayan during his daily life o kikidnapin niya ang mga taong malapit nito at pagbabantaan niya ito dahil kahit gaano pa ito kalakas magiging useless lang ang lahat kung saan napadilat na lamang si Dongsu habang pinagpapawisan nang naramdamang nasa itaas lang niya si Soho na parang missile lang na lumipad papunta sa kanya. At maya-maya parang nawasak lang ang buong gusali sa sobrang lakas ng pagsabog na parang totoong missile talaga ang naglanding doon sa abandonadong gusali. At ipinakita ang dugo na dumalak sa lupa habang nakabaon ang shadow dagger ni Soho sa balikat ni Dongsu. Napasyet na lamang si Dongsu habang nanginginig ang kanyang kamay na hinawakan ng braso ni Soho at sinabi,
Balak mo na naman ba akong gawing alipin? Subukan mo dahil desperado akong lalabanan ng lahat to the point na mapapatay kita pati si Song Jinwoo. Napatitig lang ang ating bida na napasabing anong klaseng pangarap yan. Sobrang greedy naman. Napaka-imposibleng magagawa mong abutin ng ama ko kung sa akin pa lang hindi mo ako kayang talunin. Gusto mong subukan? Although, ewan ko lang kung kaya mo pang makapag-isip pagkatapos ng gagawin ko. Na makikitang wala nang magawa si Dongsu mga lods kundi sumigaw na lamang sa pangalan ni Soho dahil in just one slash, patay na kaagad si Wang Dongsu. Yo, malas lang talaga ni Dongsu mga lods, si Soho pa talaga ang nakalaban niya kung saan nakapag-isip pa siya na tumakas dahil kung si Jinwoo ay posible pang mabubuhay siya dahil ayaw naman talaga ni Jinwoo na pumatay ng tao. Ngunit ibahin natin tong si Soho mga lods dahil parang wala lang sa kanya ang pagkitil ng buhay compare kay Jinwoo na pili lang talaga kapag pumatay ng tao. At sa tingin ko dito mga lods, hanggang dito lang talaga ang buhay ni Dongsu. Kahit naalala niya pa ang nangyari sa kanya sa nakaraang buhay, pinili pa rin niyang magiganti instead na tumanaw sa pagkakamali. In short, hindi natuto itong si Wang Dongsu mga lods. At mukhang sa next chapter, may bago ng item si Soho. At parang ito na yung prediction natin na magiging heroic grade itong si Wang Dongsu base sa cover photo na may mukha ni grade ang ganlit na suot ni Soho. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!